Alright mga brothers on the wheels, nandito pa rin tayo sa Skygo. Pero ngayon, magde-day off muna tayo sa ating serye dyan sa Underbomb Bike Motorcycle. Isisingit muna natin sa walk around review natin ang Earl 150. Ayan oh, putsang ganda talaga. Dito pa lang, tignan mo pa lang dito sa angulo na to, may in love ka na oh. Sayang mga brothers nabili yung boss kanina Dapat isa rin yun sa mga iikutan natin, pero maghihintay tayo na stock para magawa natin yan ng walk around episode. Alright. No, so again mga brothers kung kayo malapit o taga dito sa Zambales at taga dito sa Subic, pwede niyo pong bisitahin ng Skygo Matain, no? Nandito po sila sa 608 National Highway, Matain, Subic, Zambales. Ayan. Ayan po yung pinaka cellphone number nila. Kita nyo ba? So pwede muna kayong tumawag bago kayo pumunta. And also meron sila ritong brand new mga units of course. And also mga reposes doon kung budget ang inyong kaya na motorsiklo. Siyempre pag reposes, piliin nyo na lang kung ano yung mga matinupa, no? Ayan, so ayan yung pinaka parang updated price nila, no? Wala pa silang blink Yan, hinihintay ko rin yung blink, yung scooter nila, hinihintay ko yung magkaroon sila niyan para ma-review natin. Ayan, okay. So, bago na tayo magpatuloy ulit, shoutouts muna sa ating sponsor. Yan po ang Sir P Motorcycle sa Lazada, no? Naghahanap po kayo ng parts and also motorcycle gear. Check nyo lang po ang kanilang shop. Nandiyan na po yung link sa description ng video. Make sure lang mga brothers on the wheels, meron kayong Lazada apps kung gumagamit kayo ng cellphone para maka-order kayo ng kanilang parts and COD naman yan. So again, pwede nyo rin akong kontakin, no, kung meron kayong mga concern dito sa motor ng Skygo at ahente po nila ako, no. I-assist ko po kayo kahit saang lupalop pa kayo dito sa Pilipinas. So wag na natin patagalin. Without further ado, like, banatan mo. Okay. Drop the beat. Brothers on the Wheels, bago tayo magpatuloy, baka naman pwede nyong i-like ang ating episode kahit wag na kayong mag-subscribe. Pero syempre, mag-subscribe na rin kayo at i-click ang all notification bell. Meron na rin tayong Facebook page, like and follow nyo na rin at mag-join na rin kayo sa ating Facebook group para fully updated kayo sa mga parating nating motorcycle episode. Cheers! Brothers on the wheels, syempre, yung forma muna ang pag-uusapan natin. Over the year mga brothers, napansin ko dumadami na ang nahihilig sa mga classic bikes. So ang mga brand ng motor, hindi naman pwedeng magbenta ng lumang motorsiklo yan. Gumawa sila ng alternatibo. Yan po yung tinatawag natin na modern classic motorcycle. Kagaya po nitong Earl 150. Ayan, no? So iba-ibang brand meron na rin, no? Sa Rusi meron silang Classic 250. Sa Mitsubishi, yan po yung Kyuro Kiwe, meron silang Cafe 152. Sa Motorstar, meron silang Cafe 150. So, kada pati mga Japanese brand, meron na rin silang mga modern classic motorcycle. Ayan. Kasi nga, dumadami na tayo. Ako, nahilig din ako sa mga classic o modern classic bikes. So, bumili na ako ng unit ko, no? So, it's 5 years na rin po yung classic ko. So, mabalik tayo. So, itong motor na to, mga brothers, kaya siya tinawag na modern classic, ang forma niya kasi, ang tindig niya kasi is a classic, no? Makikita nyo naman sa tangke, yung style ng seats, yung grab bar, no? Yung fender, plastic pero okay lang din yan. Pero yung ilaw, no? Yung taillight niya, chrome, bullet type na turn signal lights, yung gauge panel, yan, yung talaga masasabi mo na, ito classic talaga. Magmula sa headlight, round headlight po yan. So ito naman masasabi ko parang wala naman siguro naman itong pinanggayahan, no, sa mga branded, no. May sarili naman design dito yung Skygo na
o yung Lipan, kasi ang Skygo mga brothers is kumukuha sa Lipan Motors sa China po, no? May sarili namang approach sila dito, no? Na masasabi naman natin na talaga eto maganda yung pagkakano, kasi sa tangke, no? Ayan, sa tangke pa lang makikita mo na yung pagkakahulma, ibang iba, no? Side pairings, no? Tsaka yung kulay, ang ganda ng pagkaka-red. Ano bang red ang tawag dito mga brothers? Ferrari red ba to o ordinary red lang? Tulungan nyo nga ako dyan. Tsaka yung sticker mga brothers, kahit wag mo nang tanggalin, hindi masagwa, no? Maganda yung pagkaka-design dito ng Skygo pagdating sa sticker, no? May linings, no? Ito yung mga linings ng araw, mga 1960s, 70s, may classic, and then hindi rin naman maganda yan, hindi naman masagwa yung pagkakano ng Skygo. Puti, tama lang naman. Tapos meron ditong Earl 150. Tsaka hindi mo na talaga matatanggal yan mga brothers, kasi nasa ilalim siya ng top coat, which is good thing, hindi basta-basta ang matitiklop. Kabilang side ganun din, ayan, check natin. Di ba? Wala namang makikita mo lang dito yung muffler niya na bottle type, no? Which is classic kasi, di ba? And also may muffler guard na chrome. Ayan, mamaya check natin kung maganda ang quality niyan. So ngayon, ikutan muna natin. Ayan, nakarayos pa. No, although pagdating sa gulong, naka-street tire siya, na masasabi natin na nalesen yung pagka-classic niya, pero okay lang din naman. At least maganda yung performance nito sa kalye, especially sa mga liguan, lalo na rito sa likurang bahagi ng gulong, na parang naka na siya, tawag dito low profile na, kasi 80 na yung nito, series nito. Dito 90 pa yung pinakataas ng gulong. Yung makina okay din yung kulay, may black sa baba, pagdating sa taas silver na. Ayan. So ngayon, ikutan na natin mga brothers on the wheels. Okay mga brothers, check muna natin yung kanyang pinaka parang fender dito. Ito bakal po ito, which is good thing kasi classic ito. And maganda rin yung pagkaka red finish niya, yung pagkaka gloss finish niya, makapal naman. Yung tangke, check din natin. Yung tangke ang ganda brusco, tignan, malaki. I think nasa 12 liters ito. Ayan. Tsaka ganda rin yung pagkaka red finish niya, no? So dito tayo sa kabilang side kasi nandito yung liwanag para hindi tayo against the light. Ayan. Maganda rin yung pagkaka-gloss, yan, Tapos yung bukasan dito ng pinakatangke mo, tangkap mo, may balot pa. Pero ito po is stainless. So hindi basta-bastang kakalawangin, no? Yung pinaka-side fairings po nito, no, kagaya rin sa mga Pantra bikes. Pero may shape naman siya. Pero plastic po ito, no? Ganda rin naman yung pagkaka-finish, pagkaka-pintura. Quality naman. Ayan. Dito, fender dito, hindi na siya bakal mga brothers, sad to say, no? Plastic na lang po siya. Pero okay din naman, mahaba and then naka-extend pa, so hindi basta-basta mapuputikan yung ating motor, and also yung ating magiging backlight. Taillight niya, no? Chrome din, ayos. Ito nga sabi ko, bullet type na signal lights, ganda rin. Para kagaya doon sa classic ko. Yan, no? So sa body design, masasabi mo talaga na kung ikaw nahihilig sa mga custom bike na classic, maganda itong bilhin. Bakit mga brothers? Kasi wala ka na masyadong gagawin Diba? It's up to you talagang kung matikol o malikot ang utak mo. Pero ako, accessories na lang ito like end-bar side mirror, diba? Mga edge guard, yung mga ganun na lang. O lagyan mo ng mini driving light, miski isa lang kung naglo-long ride ka, madilim na dadaanan. Pero syempre, classic ito, hindi yun advisable lagyan pero nasa reference mo na lang yon. O lagyan mo ng saddle bag. Huwag mo lagyan ng yung mga top box, side box, hindi bagay sa kanya Dapat ang mga nilalagay dito mga brothers, mga saddle bag, kasi classic po ito. Ayan. So okay na-expect na natin yung pinakakaha niya. Ngayon naman, hindi naman kasi ito masyado makahay mga brothers dahil naked bike to na classic no? Ngayon naman dito tayo sa harapang bahagi ng motor, no? Sa gulong mga brothers, makikita natin yung pinaka disc brake niya. Ang nagustuhan ko dito, malapad, and then merong pinakatapalodo rito. So hindi po basta-basta marurumihan yung pinaka disc pad natin at magloloko yung pinaka disc brake natin, no? Hindi maglala kasi meron siyang pinaka tapalodo. Kita niyo ba mga brothers, ayan, no? Na napoprotektahan yung pinaka-caliper ng disc brake. Yan. Yung suspension, makapal dito sa harapan na inilagay dito ng Skygo. Okay naman. Ayan. Tapos may logo rito ng Skygo sa harapan na gold. Diba? Mga ganitong detalye, nakakabigay ganda. And then plastic na siya. No? Dito sa kabilang side, ang size ng gulong nito is 90 by 90 na street tire po. And also tube type ito mga brothers dahil nakarayos pa ito. Yung rayos niya, ang ganda rin. May design, no? Napa-twist. Ayan, no? Diba? So yung hub, hindi naman kalakihan, no?
Maliit lang naman. Of course, this is a modern classic bike. So pagdating dito sa headlight mga brothers, plastic yung pinaka ginamit dito na lente ng headlight niya, and also gumagamit pa ito ng bulb type na socket na BA20D, and also meron din siyang park light. Again, pwede mo upgrade yan ng mga LED, marami naman magagandang brand, lalo na yung Osram, okay yan. Turn signal lights, bullet type po na chrome, and also flexible po ito, so hindi basta-basta mababali, and also bulb type na rin siya. Yan. So dito tayo sa kaliwang bahagi ng motor. Ayan, oh. Makikita natin dito yung pinaka chassis number. Ayan, oh. Kita natin, ayan. And also makikita rin natin dito yung Skygo brand, blah blah blah, displacement 149 mm, and date kung kailan manufacturer 2020. Yan. So diyan, nandiyan yung pinaka details, meron pa rin dito ng sticker siya, oh. So etong pinaka chassis niya mga brothers is a single cradle po ito, no? So pagka ganitong ano natin, we expect na ma-vibrate po yung makina na at last na, kaya ko nasabi yon, na test ride ko na po itong motor na ito. So ma-vibrate po siya, no? Hindi totoo yan. So para ba malesen yun, no? Mabawasan, I think it's something to do, palitan mo ng sprocket combination. Kasi na-experience ko yan sa Rusico, nagpalit ako ng sprocket combination, nag-less yung vibration niya. And also yung iba nagpapalit ng mga high tensile bolts, engine support dito para daw malesen. Yun yung sabi ng mga feedback na iba. Okay, mabalik tayo. So nandito yung pinaka, may cover pa yung pinaka parang instrumento ng kanyang Euro 3. So this is a carburetor po na Euro 3 para sa magtatanong dyan kung F5 carburetor pa ito mga brothers. So ito yung left side na bahagi ng makina mga brothers. Sabi ko nga, itim yung baba, yung pinaka crankcase nya, tapos may chrome pa dito, and pagdating dito silver na siya. No, so maganda yung makina na highlights kahit lumayo ka, di ba? Ayan. Tapos itong pinakagustuhan dito, yung kambyuhan niya, kahit pang tricycle lang itsura, yung pantra bikes, chrome na siya, no? Hindi basta-basta kakalawangin. So meron po itong 5 cambio o 5 speed. Okay din yung tapakan. Standard naman para sa ating mga Filipino riders. And also hindi po ito natitiklop. Side stand, madali naman din i-engage, kinakamay ko pa lang. Ayan, ito yung pinaka side pairings niya. Nandito nilalagay yung baterya. Sa kabila po, air cleaner o air filter. Ito yung pinaka-extension ng footrest, no? Okay din naman classic ko. Tsaka madali rin naman engage. Then may cover dito para hindi basta-basta. O pinaka-guard, no? Hindi maanin paan natin sa nakakadena. And also meron siyang chain guard, plastic lang. Okay naman din, no? Marupok naman. And makunat, oh. So okay naman din, matibay naman. Ito yung swing arm, gloss black yan mga brothers. Tama lang din naman yung haba. Ito yung pinaka adjustment, yung tensioner niya para sa kadena. So sa kadena, upon checking, 4 to 8 heavy po yung kadena, which is good thing, matibay yan. And also ang size ng kanyang teeth, Romeo, ang rear sprocket niya is 38 pa po. So I think dun sa harapan maglalaro ng 14 yan, o 13. Kung 14 siya, ngayon ang setup ng kanyang sprocket is patag. Ngayon kung meron kayong mga papanik na dinadaanan o may angkas kayo lagi, magpalit kayo ng 42 mga brothers. So magkakaroon ka ng 1442, meron kang dulo, meron kang hatak. Ngayon kung biting ka pa rin, palitan mo ng mga gawin mong 1545. So ganoon naman, sabi ko nga, mas maraming ipin, mas maganda sa makina dahil hindi siya hirap. So dito makikita pa natin yung suspension niya. So good thing dito, ang suspension niya matte finish and also adjustable po. Ayan naman ang maganda sa Skygo. Yung mga rear suspension nila adjustable. Hindi kagaya sa iba na non-adjustable. And also yung gulong sa likod is 110 by 80. Kaya sinabi ko siyang may pagka-low profile na. And then 17 inches din po ang rim diameter nito, no? So ikot pa tayo dito. Dito makikita natin mga brothers yung kanyang turn signal light sa likod. Bullet type din na chrome. Ayan. Yung fender niya, sabi ko nga plastic, pero again, mahaba naman, no? So rest assured po na hindi basta-basta mapuputikan ng ating motor at also ang ating backride kasi naka-extend pa Tapos ito pa yung reflector mo, nasa baba naman. Lagay ng plaka nandito. And then ang ilaw ng plaka nasa mismong taillight na rin. Ayan. So kung sabi ko nga, kung ma-approve yung malaking plaka, masagwa kasi tatakpan na to pati yung reflector mo, ganyan. Hindi, wag ganon. No, sana wag ma-approve. Alright? So nandito sa kabilang side mga brothers, ito yung bullet type, ganda talaga, parang sa classic lang, and also flexible din, harap tsaka likod yan. Ayan, ito yung piraso ng shock, adjustable yan, and also matte finish yan. Ganon din yung grab bar, matte finish, and yung approach classic din of course. Ayan. Tapos naka drum brake pa ito mga brothers sa likuran. Maganda yung ano niya, hub niya malaki.
And then open siya, no? Madali mong sprayan, madali mong linisin, madali mong pakintabin, no? Ito naman yung gusto ko sa mga naked bike. And also yung approach dito ng muffler niya is bullet type po, na flat finish. Of course, this is a high temp, no? Ito yung gusto kong tambucho sa motor ko, bullet type, battle pipe, bullet pataas pala yung battle pipe po ito, no? Sorry. Ayos na yun, haba lang eh. And then meron siyang muffler guard dito na chrome. Medyo maiksi lang, no? So kung mga maliliit kayo dito sa tama yung ano nyo, no? Tignan nyo lang kasi baka mapasok kayo mga brothers, kasi dapat dito sumagi yung pinakahita nyo. And then yung screw na ginamit dito, ano rin naman, stainless na screw type na. Maganda rin yung finish ng pinaka footrest dito na bracket, oh, black. Tsaka madali rin naman engage dito yung pinakatapakan. Kickstart, chrome finish. Madali rin din naman yung ilatag, engage, tsaka may goma. Kasi baka hindi na nila nilalagyan ng goma dito, tinitipid magkano lang naman to, di ba? Tatapakan ng preno, okay din, no? Chrome finish na rin, no? Hindi galvanized. Good thing, di basta-basta makakalawangin. Tsaka andal yung swabe tapakan, no? Dito sa kanang bahagi ng makina, mga brothers, makikita mo meron pa siyang makikita mo yung itsura o status ng kanyang langis, kung maitim na ba o malinaw pa, no? Ma-let you know kung mag-change oil ka na. Wow, change oil. Dito yung lagayan ng langis kung magpapalit ka ng bago. Sa drain nandun sa ilalim ng makina, dito maglalagayan, no? So ito pinaka makina, kabilang side, makikita mo na rito yung carburetor, no? So ito yung pinaka ignition cable niya, no? May cover pa rito, no? Sabi na iba, may disadvantage daw to kasi nagiinit, no? May maaari, pwede, pero hindi naman siguro ilalagay ng company to kung makakasira sa motor natin, di ba? So kabilang side, ito yung pinaka chassis. Sabi ko nga, single cradle ito na chassis frame type. Ito yung busina, no? Maliit lang naman, no? I guess mahina lang ito bumisina, pero pwede mo rin yung palitan ng mga compact horn. It's up to you. May reflector po, kaliwat kanan po yan, no? Kaliwat tama nga, kaliwat kanan nga, no? So kabilang side na bahagi ng gulong, ayan, makikita mo na rito yung speedometer nya, yung cable nya. So ayan, alright, nakaikot na tayo. Ngayon naman check natin yung seats, yung tangke, yung cockpit niya, tsaka yung seat height niya, of course, mga brothers. So tara, subukan na natin. Okay, dating gawi, side stand muna. Ayan, side stand niya, masasabi ko mga brothers, pasado, approve sa akin. Bakit? Kasi yung pinaka side stand niya naka-forward, no? Hindi po siya nakapantay, kasi pag nakapantay, alanganin ng iyong motor, madali pwedeng tumumba, lalo na pagka ginalaw-galaw lang o naupuan lang ng konti. Ito, kita mo, hinaalog ko mga brothers, di ba? Wala, bumagsak lang yung pinakamanibela niya. So ibig sabihin, approve yung side stand niya, no? Yan, yan makikita mo kung pumasa talaga sa quality check o quality control lang isang motor. So tama lang yung tayo, tama lang yung pagkakahiga niya. So ngayon naman, i-check natin yung kanyang seat height at saka yung pinaka seat cover, no? Seat cover, dito ako nabilib, black na flat finish, and then may pagka-rubberize siya. I think makapit ito. And also maganda yung pinaka parang style ng tahi niya, pero ito hindi to tahi, ano? Parang pinaka parang ano na lang, parang texture na lang, nakala mo tahi. Pero sa side may kita mong tahi pula na kasi dahil pula yung tangke, no? Which is okay naman, no? Naka-connect pa rin din, no? May tahi sa gilid. So malambot and also mahaba, no? Kung pwede ka magangkas ng dalawa, no? Although illegal 'yon dahil bawal lang dalawang angkas, no? O kung hindi maigpit sa inyo pwede, pero pwede mahaba yung upuan niya, no? So tara, tingnan natin, ganda, malambot. So, tingnan natin. Yan. So makikita, masasabi ko yung upuan niya, tama lang yung lapad, tama lang din naman yung haba, na komportable upuan. Ayan. Tsaka makapit. Hindi ako basta-basta umuusog, mga brothers on the wheels. Ngayon dito naman sa seat height, masasabi ko halos parehas ng Hero 125. Bakit? Lapat ako Ayan, no? Ito yung kaliwa kong paa. And also, ito yung kanang kong paa, no? So, by the way, 5'5" po ako kasama ang aking boots. Ayan, no? So, lapat ako. So, lalo na siguro kung meron akong angkas, bababa pa ito. No? Sa mga 5'5" dyan pababa, huwag kayong mag-alala, mga brothers on the wheels. Manageable nyo to at hindi kayo maiilang maninuhin, no? Matataas ang loob nyo dito. Tataas ang confident nyo pala dito dahil mababa lang siya, no? Napaka-friendly user ng seat height ng Earl 150. And also yung suspension, okay din. Smooth siya at saka tama lang naman yung pinaka pre-play niya.
And then yung likod, okay din, naglalaro. Inaganyan ko pa lang, okay na okay. And also yung turn ng kanyang manibela, malaki naman. So hindi ka rin mahihirapan mag-atras abante, lalo na sa mga makikipot na daanan. Ayan. And also yung setup na handlebar niya, eto mga brothers, masasabi ko na yuko ka na dito. Bakit? Hindi siya upright. Naka-low rise eh. Yan, makikita mo naman, no, 'di ba? Naka-low rise siya. Kasi pag straight zero drag, ito I think palagi ang tawag dito low rise. Tsaka yung rise dito ng handlebar niya, yung pinaka built-in, almost half inch lang yung tinaas. So talagang pagka inano mo to, yung sitting position mo rito, medyo yuko ka konti. Of course, this is a parang classic motorcycle na parang copy racer ang datingan niya, no? So yun. Pero kung hindi ka komportable, pwede mo itong palitan ng mga mid-rise para hanggang dito. Ayan, kita ba? Ayan, nandito yung manibela mo. Gusto mong ano. Pero ito, syempre, pagka ganito yung riding position mo, pogi ka. Ayan. Okay mga brothers, sa mga switches, and dito na tayo sa pinaka gauge nya, no? Ang yun ang check natin. Dito sa kaliwa makikita natin yung kanyang horn, left tsaka right, and also low beam and high beam. Yung switch ng ilaw nandito na rin. So eto, naka-off siya ngayon. Pag pinush mo pataas, park light, and also yung pinaka headlight nya. Ayan, balik na natin, patay na natin. And also meron din siyang flasher. Wala nga lang siyang choke. Lagay ng side mirror, tapos eto yung clutch lever nya. Handle grips, medyo malaki yung pagka-round niya, yung bilog niya, no? Pero okay lang naman. And also, hindi rin naman siya ganong kalambutan. Meron siyang konting kunat, and meron siyang space dito na almost half inch lang naman para sa mga malalaki pang kamay. Pero again, pwede mong palitan ito ng mga aftermarket na classic grip. Marami naman nabibili niyan, mga tag 200, 100, meron yan. So okay, punta tayo dito sa gitna. So makikita natin dito yung kanyang analog gauge panel. Yan. Ito po yung speed meter, sagad hanggang 130. Ito yung pinaka trip meter mo at kilometers per hour mo. Good thing meron siya dito ang gear indicator, no? Makikita mo pa rito kung anong cambio ka na. Neutral at saka high beam. Left tsaka right, pinag-iwalay na nila. Alam nyo kung ano lang ang wala mga brothers? Fuel gauge panel. Yun lang ang wala siya. So, magpapalagay ka. Pero sabi ko nga, classic ito. Kaya lagi mong sisilipin dito sa bukasan ng tangke niya. So, ito nga pala yung pinaka-top view ng tangke, mga brothers. Ayan. So, ganda naman, di ba? Okay, so pagdating dito sa kanan, nandito yung pinaka-starting starting button ng makina, electronic start niya. Ito yung pinaka-throttle. Okay din naman, piga-pigain. And also, ganun din yung handle grips. Medyo meron siyang konting kunat. And meron siyang konting space pa rito na almost half inch. By the way, wala po itong N-bar, no? So, kung gusto mong lagyan ng N-bar, bibilan mo na lang siya and bubutasan mo na lang yung pinaka-handle grips mo. Ito yung disc brake. Okay din naman yung gauge. Ano gusto ko sa disc brake nila, mga brothers? Ang ganda, di ba? Yung pinaka-baso. Iba nga bumibili pa niyan eh, di ba? Kabilaan para kasing ganda eh. Tsaka branded eh. LVN ang pinaka-brand niya, no? Ito plus puntos ito. Yan. Alright mga brothers, natapos na naman ang isang ating walk around episode. So ano bang masasabi nyo dito sa Earl 150? I-comment nyo naman mga brothers on the wheels. Especially mag-ingay naman dyan yung mga owners ng Earl 150. Sabi naman kayo, no? I-comment nyo naman kung anong na-experience nyo sa motor na ito. Nagbigay ba siya ng magandang serbisyo? Siya ba takaw pansin? Lalo na pag minamaneho mo sa mga daanan, di ba? Pero para sa akin, kung ako tatanungin nyo mga brothers, panalo itong motor na ito sa presyo niya na 40,000 plus lang, no? Wala pang 50 plus itong motor na ito. At magkakaroon ka na isang modern classic bike na low maintenance. Bakit low maintenance? Carburetor pa ito eh. Tapos yung counterpart niya Honda TMX 155. 'Di ba? Push rod 'to eh. Madali itong gawin. Hindi ito komplikado kagaya ng mga single overhead cam. 'Yun ang yun ang misinterpret sa mga ibang baguhan sa mga motor. Akala nila pag push rod luma na ganyan. Hindi, maganda ang push rod engine. Pati nga sa kotse ginagamit pa yan sa mga Camaro eh. 'Di ba? Sa Royal Enfield push rod engine din 'yan, 'di ba? So hindi yan matagal lang din gamit na, pero sa Mintina madali lang intindihin at napakamura ng pyesa. Ayan. So sa tipid, okay din siya. Sabi sa akin ng pinakamayari nito dito ng mekaniko, kasi ito yung gamit niya, matipid sa gas, madaling imintina, may forma. 'Di ba? Saan ka pa? Mababa ang monthly. No? So sa mga budget dyan na naghahanap ng mga modern classic bike,
Mare-recommended ko tong Earl 150 ng Skygo. So sa mga brothers on the wheels, salamat ulit at sinamahan nyo ako sa uling bahagi ng ating vlog. Ako po si Art ng Short Moto. Huwag muna kayong mawawala at isa-shoutouts ko pa ang ating mga sponsors. Kala mo atin dami, no? Isa lang naman yan, yung Surfy. Alright. Bye. Have a great time.